Passion for God, compassion for man. Praise God. Isa pong napakagandang umaga sa bawat isa. Amen. Mabuti ho ba ang Diyos? Amen. Praise God. Welcome po sa mga bisita ho natin. Kina Ate Cynthia, alay, pare ko, ikaw siya sa alay. That's okay. Si Christine ho, ang song leader ho natin dati, worship leader. After ilang years na, halos 1 decade na niya. Anyway ho, nandito ho tayo upang patuloy ho tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Una po ay pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Naniniwala ho ba tayo na mabuti ang Diyos sa ating buhay? At patuloy ho natin siyang papurihan at sambahin dahil ito po ang dahilan, one of the reasons bakit po tayo linikha ng Panginoon is to worship Him. So kaya kanina pa naman po talaga ho, we are so blessed sa praise and worship po natin na Panginoon po ay patuloy na kumikilos po sa atin. Anyway, ngayong umaga po ay pag-aaralan po natin about being an ambassador. Ambassador for Christ. The last time po, ang pinag-aralan po natin last week, tinuro po ni Pastor Ron is about being light of this world. It's very important na tayo po ay maging ilaw sa madalim na sanlibutan po ito. And ngayon po, pag-aralan po natin how to be an ambassador for Christ. Tayo muna po yung bukod manalangin. Rejoice and be glad, O God, dahil alam po namin, you have stored something, great things for us, O God. And we expect from you, Lord, because you are a great God, alam po namin, Panginoon, na meron kang nakalaan para po sa bawat isa po sa amin ngayon. Lord, kung sino man pong merong kabigatan sa aming kalagitnaan, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Tatagpuin niyo po ang bawat isa, Lord, that we will never leave this place, O God, with the same burden, same person, O God. But Lord, we will leave this place, O God, with a renewed spirit, renewed mind, O God, with an empowered spirit, Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming po maririnig ngayon. For we believe, O God, that we can never live by bread alone, but with every word that comes from your mouth. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo nga po, Lord, ang oras na ito. And we allow you, Holy Spirit, to move, Lord, sa kalagitnaan po namin. We need you. Lord, teach us, Lord, in the way that we should go. Instruct us, Lord. We need you. We need your wisdom. Lord, we need to know, Lord, kung ano po ang mga plano mo sa amin. We need to know, Lord, kung ano po mga pinapagawa mo sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. We bring you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Madalas po natin narinig itong word pong ito, ambassador. Ano ba talaga ang ibig sabihin po ng ambassador? Dito po sa Pilipinas, so, marami po tayong ambassador. We have 53 ambassadors sa lahat po ng mga iba't ibang panig po ng bansa, no? Sa iba't ibang bansa, we have more than 200 nations or more than 200 countries. Meron pong ambassador na 10 pong hawak ng bansa, may ambassador po na isa lang. I think kung gaano karami ata ang mga Filipinos na nakatira po doon, may isa pong ambassador gano'n, depende po siya. Sa Kenya po, 15 po yung hawak ng isang ambassador po natin. Ang mga embassy ho ay nag-start po after po ng World War II. No, kay panahon po ni President Manuel Rojas, he started this ambassadors po na magkaroon po tayo ng representative sa ibang bansa para magkaroon po ng ugnayan, no? At magkaroon po ng kapayapaan sa mundo, lalo na po sa Pilipinas, na i-promote po ang Pilipinas, magkaroon po ng investor. Ito po ang ilan sa mga basic duties and responsibilities po ng isang ambassador. Ang mga ambassador po ay kagalang-galang po sa ibang bansa. Halimbawa po dito, meron po ang ambassador of the United States to the Philippines. Sila po ay well protected po dito. May mga bodyguards, may mga bahay po silang secluded, may mga bulletproof po silang mga sasakyan. Very ano po sila, ito pong mga diplomat po natin. Actually, mga diplomats po ito. At ang ambassador, siya po ang highest diplomat in a country. Siya po ang humahawak sa lahat ng mga diplomat. Kaya diplomat po, kasi ang mga ambassador dapat diplomatic po sila. Marunong po silang makipag-ugnayan. Marunong po silang makipag-relate. Marunong po silang makipag-communicate sa tao.
This is very important character or attribute po ng isang ambassador. Sabi nga po ni Rockefeller, I would rather choose a man na kahit hindi po siya nag-aral, kahit hindi siya nag-aral, but he has the know-how to relate to people. No, really, how to relate to people is more important than skill. Ang skill po kasi natuturuan siya, ang sabi po niya. Pero yung how you relate to people, paano ka makisama sa tao, yun po ay mas mahalaga. Kasi po, kung kayo po ay humawak na ng tao, kasi po, ako po, humawak po ako ng tao, I've been a manager for more than a year, more than 10 years, I think 13 or 15 years. Iba po ang humawak ng tao. Mas importante po talaga yung paano mo hawakan yung tao. Marami po yung bossy, no? Pero iba po yung nakikipag-relate ka na alam nila, bagamat ikaw ang leader, na kaya ka nilang abutin. This is important. With the same function po sa mga ambassadors. Kung meron po kayong plano, hindi niyo po alam kung baka kakilala niyo po ang presidente. Normally po kasi ang presidente o ang hari po ang nag-a-appoint po ng ambassador. Kailangan po kasi kilala niyo yung karakter. So napakaselan po ng trabaho po ng ambassador. It would create po na, to possibly create pag-aaway po sa sa mga bansa kapag hindi po tama yung ugali ng ambassador. So this is very important po sa atin. Malaman po natin tayo paano po tayo naging ambassador for Christ. Actually, we are ambassador of Christ. At the same time, we are ambassador for Christ. Tayo po ay ambassador ni Kristo o sugo ni Kristo at para kay Kristo. So kailangan po malaman po natin to, which is one of the doctrines in the Bible na importante po siya. So I have 7 points how to define na kung paano po natin malalaman ano ba ang mga function po ng ambassador. Especially, paano po tayo mga anak ng Diyos na naging ambassador. Now the first point is, an ambassador represents the king or the president and his kingdom or country. And dito po sa 2 Corinthians 5:20, sabi dito, we are therefore Christ's ambassadors, as through God we're making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Now, ang background po ng 2 Corinthians chapter 5, lalo na po, alam po natin yung 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Ang lumang pagkatao ay wala na, ikaw ay bago na. That means po, kung ikaw ay dating masama ugali, ikaw ay dating ganito ang ugali mo, ikaw ngayon hindi na ganun ugali mo. Ang ugali mo ngayon ay yung ugali na ni Kristo. This is the reason why the Father has sent His one and only Son to be conformed into the likeness of His Son. Not just to be saved, but to be changed from the inward spirit. Na tayo po ay mabago. Nakita niyo po ngayon na sino na po tumanggap sa Panginoon ngayon? Masabing amen. Amen. Napansin niyo ba yung pagbabago po sa ugali po natin? Napansin niyo ba yung pagbabago sa ugali niyo? Yung iba po mukhang hindi, no? Meron pa nabago sa akin. Alam niyo po, hindi pwedeng wala akong mabago sa atin. Yun lang dati na hindi ka nagsisimba, ngayon nagsisimba ka na, pagbabago na po yan. Yung dati hindi ka tumatawag sa buhay na Diyos, ngayon tumatawag ka, pagbabago na po yan. Malaking pagbabago na po yun. But do not expect, kung bago pa lang po kayong Kristiyano, do not expect na ikaw ay magiging santo, na wala kang kasalanan. Even Christians, na 30 years Christians na po sila, even pastors who are pastoring for more than 40 years, meron pa rin kong binabago ang Diyos. Do not expect to be perfect in this imperfect world. Wala akong magiging perfect sa mundong ito. But a true Christian, ano po kaibahan ho natin kung hindi pala tayo hindi ho tayo, nakakasala pa rin pala ho tayo. Ang kaibahan po natin na yung na kay Kristo na ho tayo, hindi na ho tayo nag-enjoy sa kasalanan. Hindi na ho tayo gumagawa o nagsasadya ng kasalanan. Hindi na ho tayo namumuhay sa mga kasalanan that leads to death. Ang sabi po ni John, there are sins that leads to death and there are sins that does not leads to death. In other words po, tayo po mga Kristiyano, wala na po yung kapangyarihan ng kasalanan po sa atin. Hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na po tayo na-influensya ng kasalanan. Pero mamaya ho, magkakasala pa rin po tayo. Halimbawa,
sasakay mo tayo sa sasakyan, mabagal na naman yung sasakyan, maiinis na naman tayo sa ano. O baka ngayon lang, di pa nga ba yung Pastor Man, kakaba na mag-Francine? No, nagkakasala ho tayo. Pero it doesn't mean po na hindi ho tayo Kristyano. Kristyano pa rin ho tayo. Alam niyo ho ba si Peter, ilang beses yung nagkasala sa in the Bible na recorded, no? Iba pa ho yung dininahin po niya si Lord. Nung po nabaptize niya siya ng Holy Spirit, in one sermon, 3,000 souls were saved. No, napakatindi ho ni Peter in preaching. 3,000 souls were saved in one day. Pero dumating po yung panahon na naging hipokrito po siya. In the book of Galatians, makikita niyo ito. Na nakikain po siya sa mga Hentil. Dumating po yung mga Judaizers, mga Judaizers po, ito po yung mga Hudyo, na naniniwala kay Kristo. At the same time, they must fulfill the book of the law of Moses, in order for them to be righteous, in order for them to be saved. Nung dumarating sila, iniwan ni Peter at saka yung mga kasama niya, yung mga pagano, yung mga hentil. Iniwan nila. Nakakita niya Apostle Paul, nagalit siya. Kung kayo, ganyan yung ugali niyo, paano nyo mahihikayat yung hentil sa Panginoon? Nasabi pa ni Apostle Paul. Now take note. Si Peter ay mas matandang Kristiyano kaysa kay Apostle Paul. Bago-bago lang. Pero si Apostle Paul, o persecutor pa ng Kristiyano yan, mamamatay tao pa ng Kristiyano dati. Si Peter, mula ho ng ministry ang Panginoon, isa po sa mga first disciples ng Panginoon, si Peter. Isa po sa mga top 3 disciple po ng Panginoon, si Peter. At isa po sa leader po ng Jerusalem, si Peter. Gayon man, nung nagkasala po rin, yung po siya ni Apostle Paul. So makita niyo po, even po ang apostle ay nagkakasala pa rin po. Pero hindi po sila nag-enjoy sa kasalanan. Pero makita niyo po yung sulat ni Peter, in-acknowledge po niya yung rebuke ni Apostle Paul na that Apostle Paul was right. And kung isa lang, mahirap niya unawain yung mga preaching ni Apostle Paul, ang sabi po niya. Pero mababasa niyo po yung sa aklat niya. Makikita niyo po dito, mapapansin niyo po, na ang bawat Kristiyano sa atin may mga kahinaan. Pero ngayong na kay Kristo na ho tayo, binabago tayo ni Kristo every day. And every year po makikita nyo, dapat may improvement. Amen po ba? Kung dati ho, nagpe-pray lang po tayo 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Pero ako ngayon, hindi na po natin tinitignan yung oras para mag-pray dahil nag-i-enjoy na po tayo sa prayer. Dahil it's a sign of maturity. If anyone is in Christ, he is a new creation. Binabago po tayo ng Panginoon. Binago na tayo ng Panginoon at patuloy pa rin pong binabago araw-araw. Now, pagkatapos po ng verse nito, lulundag po tayo dito, ano yung isang pagbabago na ginawa ko sa atin? Ito po, we are therefore Christ ambassadors. Pagkatapos mo niya sinabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. We are therefore ambassadors of Christ. Now, save kayo. Ngayon, meron kayong duties and responsibility na dapat yung gampanan. Sabi po lang ni Apostle Paul dito. Binago na kayo ni Kristo, sinave kayo ni Kristo, merong pinapagawa si Kristo sa inyo. Kaya kayong ambassador, that means meron kayong dapat gawin. Kayo ay mga sugo. Actually, ang Tagalog po ng ambassador, lalo sa Tagalog Bible, sugo po ang tawag. Tayo po ay sinugo ng Diyos. At bawat isa po sa kanila, tinitignan po tayo kung talagang tayo ay mga Kristiyano. Kaya dapat po tayo mga Kristiyano, iba po sa mga hindi Kristiyano dahil we represent Christ. Kasi isip na, limawa po, kung pareho tayo na kamukha lang po natin silang mapakmura, kamukha po natin silang lasinggero, hindi po sila pupunta na ganyan. Kasi nung pong hindi po ako gano'n, nag-attend na ako sa church, pero hindi po ako gano'n ka-committed sa ating Panginoon. Sa mga barkada ko po na mga ka-session ko sa Kalasingan, na college ko po halos every night meron po kaming session ng mga, alam niyo po yung mga pakawalang estudyante. Lalo na po sa bandang ngayon, dami kong inuman dyan sa halos every night po ang namin. Sa mga nalaman ko, sa mga ganitong tao, kapag nalaman yan, halimbawa, Iglesia ni Cristo, born again niya, saksi, Seventh-day Adventist siya. Sabi ko naman, pareho mo ba rin, matali ka Panginoon kaya katama, mag-iglesia yan, mapanagkas siya pa kaya katama, kahit tubig ka kaya yan. Yung mga ganon, alam ko ng mga tao ito, kung makikita ko nila yung ugali ko nila, kung saan mas masaw pa yung ugali ng sabi mo, magatin ko kalban, kaya may matsura ka pa ugali kaya. Hindi mo po siya mahihikayat dito.
Sino na ho sa inyo ang meron na hong nadala sa church? Amen. Sino po yung may plano namin? May plano kayong magdala ng kaluluwa po sa Panginoon? Amen. Trabaho po natin lahat to. Ito po ang trabaho ng ambassador para po kay Kristo. And then number 2, an ambassador is appointed by the King. John 20:21, again, Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you." Sinusugo ko kayo, I am making you an ambassador. Ang sabi po ng Panginoon. So, bawat isa po sa atin ay sinugo ng Panginoon. Kaya sabi ko rin po sa Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey." Teaching them to obey everything I have commanded you. No, kailangan ho, mag-disciple ho tayo, let us go. Ito po yung ano po ng Panginoon. Sa Acts 1:8, ang sabi po ng Panginoon, "Do not go." No? Ang sabi po ng Panginoon, "Until the Father has the Comforter has come upon you." So, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses on Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Tayo po ay saksi ho tayo ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Kailangan maging mag-witness ho tayo. Ito po ang trabaho ng ambassador na tayo po ay in-appoint para gawin ho natin to. Meron po tayong appointment. You are not an accident. Bakit ho kayo pinanganak sa mundong ito? Maybe you were born out of wedlock. Pinanganak kayo, no, siguro sa pagkadalaga ng inyong nanay, o hindi sinasadya, nabuntis ang inyong nanay. Kahit sinadya man ng tao, hindi po, you were born out of wedlock, paano hindi, you were not an accident when you were born. Hindi po kayo aksidente. God knows exactly kung kailan po kayo lalabas. At God knows exactly the plans He has for you. Alam po mismo ng Diyos. Most of the time, we cannot comprehend. Most of the time, hindi po natin paintindihan kung ano po ang plano ng Diyos. We have different plans sa ating pong mga buhay. Marami po tayong plano. Wala pong nagpaplano po sa atin na hindi maganda. Lahat po tayo, nagpaplano po tayong maganda. Pero alam niyo, ang plano ng magulang po natin, napakaganda. Ang plano po ng bawat isa po sa atin sa buhay po natin, maganda rin ho. Ang plano po ng bawat isa po sa atin maganda, pero ang pinakamagandang plano ay ang plano ng Diyos. Amen po ba? Maganda po ang plano ng Diyos. Madalas po hindi po natin maintindihan, malaman. Kaya nga po, the righteous will live by faith. We live by faith and not by sight. Faith does not require you to understand yung ginagawa po ng Panginoon. It requires you to trust in the Lord with all your heart. Magpatiwala ka lang, "Lord, I don't understand, but I will trust in you." Hindi ko maunawaan, Lord, anong nangyayari sa buhay ko ngayon. Kung kailan ako naging Kristiyano, ganito ang nangyayari sa buhay namin. But I trust in you, Lord. Alam ko, meron ka magandang plano. Sabi nga ako ni Don Moe sa awit niya, "God is good." Alam niyo po yung awit na God is good? God is good all the time. Yung bridge po na sabi ko doon, "Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith, I can clearly see." Hindi man po natin maunawaan, but in the eyes of faith, makita po natin, napakaganda po ng plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. But dahil ang bawat isa po sa atin, mahalaga po sa Panginoon. Naniniwala po kayo that you are important to God? Hindi po niya ibibigay ang kanyang buktong na anak. Hindi po magbubuhos ng dugo ang Panginoong Jesus. Hindi po niya hayaan na siya po ay maghirap sa krus ng Kalbaryo kung hindi po mahalaga ang bawat isang tao sa atin. We are important. Maaaring ang kamag-anak mo, ang magulang mo, yung ibang tao, hindi ka binibigyan ng importansya. But you are very important to the Lord. Yung kung nandito ho kayo ngayon, nakaupo at you are hearing this word, you are hearing this message, it's not from me, it's from the Lord. No, messenger lamang po ako, servant lamang po ako, mouthpiece lamang po ako ng Panginoon. But this message is for you. Mahalaga po kayo sa Panginoon. Maaaring hindi niyo pa po naranasan kung paano kayo maging importante sa buhay ninyo. Pero you are very important. The mere fact na nandyan po kayo, tinawag po kayo ng Panginoon. Hindi po aksidente na nandyan po kayo. Nakita na po ng Panginoon yan long before He created this world. Alam po niya na uupo kayo ngayon dito.
At ngayon marinig niyo po kung gaano kayo kamahal ng Panginoon. And He has appointed you to be an ambassador for Him. Gusto niyo bang maging ambassador? Alam niyo po, malaki po ang sahod ng ambassador. Malaki ho, no? Hindi po bababa ng 100,000 po ang allowance po niya, pati po ang sahod. Tapos meron po sa mga bodyguard, libre po ang sasakyan po niya, libre po ang tirahan niya, bagi po ang pagkain. Gusto niyo po maging ambassador? No, sa Afghanistan. Gusto niyo pong ambassador ng Afghanistan? No, paano po ang ambassador? Kung ang ambassador po ng isang bansa ay very blessed po, lalo na po ang ambassador po ng Kingdom of Heaven. We are ambassadors, therefore, ang sabi ko kanina sa atin po and we are appointed by the Lord Jesus. Tayo po in-appoint ng Diyos na upang maging ambassador po, sir. And that's why the Lord is sending us dito po sa mundo ito. Saan po tayo sinesend ng Panginoon? Yung kung saan po yung workplace po ninyo, ambassador po kayo doon. Kung saan po yung pamilya po ninyo na wala pong Kristiyano, ambassador po kayo doon. Kung saan po yung mga kapitbahay po ninyo na hindi po Kristiyano, ambassador po kayo doon. Kung saan man po kayo dali ng Panginoon, ambassador po kayo doon. Kung kayo po ay nag-aaral, sa mga estudyante kayo na nag-aaral, saan man kayo kung paaralan ngayon o eskwelahan kayo ngayon, ano man ang campus nyo ngayon, ang university nyo ngayon, kayo ay ambassador doon. Be a light of this world. Katulad po na pinag-aralan po natin, tayo po ay maging liwanag ng mundong ito. The next is, an ambassador is committed to the interest of his country. The key word here is commitment, no? Ang ambassador po dapat committed siya. Kaya nga po, maselan po ang trabaho po ng ambassador, hindi po siya elected. Kaya kanina pinakita ko na ang ambassador po is appointed by the president, appointed by the king. So we are appointed by God. Alam niyo mo bakit ang president yung namimili? Kasi he represent the president. He represent the king. Kung pangit po yung ugali ng diplomat siya pero hindi siya diplomatic. No, title lang yung diplomat sa kanya. Kaya nga diplomat ambassador. An ambassador is a diplomat, highest diplomat, no? And kung hindi siya diplomatic, pangit ang ugali niya, masisira ang presidente. Masisira ang presidente. Kaya nga ang presidente ang namimili ng kanyang mga diplomats. Ang presidente ang namimili ng kanyang mga ambassador para masiguro niya na talaga yung karakter ng kanyang padadala ay tama. So tayo ho, ganoon din ho. Pinili ho tayo ng Lord. Ito ang kaibahan po. Alam po ng Diyos, pangit ang ugali natin. Naniniwala ho ba kayo, pangit po ugali natin dati nang hindi ho tayo Kristyano? Masama po ugali natin. Alam po ng Diyos. Pero pinili pa rin ho tayo. Bakit? Dahil ang Diyos po magbabago sa atin. Ang presidente po ng Pilipinas, hindi po niya kayang baguhin ang mga ugali po ng mga diplomat po niya. Pero ang Diyos po, nung po tinanggap po natin, nabago na ho tayo. At patuloy pa rin kong binabago. Upang patuloy ko tayo magbigay ng liwanag sa mundo ito. Sige po, palakpakan tayo ng Lord. Alam po tayo ng palakpak. Praise God. Maraming sabi ko dito sa 1 Thessalonians 2:4, for we speak as messengers. Another word for ambassador po kasi messenger. So ngayon po, mas maliwanag na po kapag narinig niyo po sa balita, ambassador of Russia to the Philippines. Messenger po siya. Masana niyo po, messenger yan. Meron siyang mensahe from the President of Russia, si Putin, to the President of the Philippines, no? So dito sabi, for we speak as messengers approved by God. So bawat isa po sa atin, bagamat hindi mo tayo approve yung ugali ho natin sa bawat isa sa atin, dahil hindi mo maganda ugali ho natin, pero si Lord, because of Christ, we were approved because of the blood of Christ. Now approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God. Ito pong purpose mo natin as an ambassador. Our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. Ang isang ambassador po, hindi po lahat ng bansa welcome po ang ambassador. Lalo na po kung ikaw ay Christian, from a Christian country, pupunta ka po sa Muslim country, hindi ka niya ka-welcome. Isa po sa mga maselan po na ang Saudi ho. Kaya po, ang embassy po sa Saudi, kung minsan hindi lang po siya basta embassy, military base na po siya. Para po ma-safeguard po ang buong Kasi kapag nasa Middle East ka po at alam nila embassy mo yan, halos araw-araw gusto kang bombahin po ng mga extreme na Muslim. Kasi may mga Muslim po mga extremist na tinatawag po natin mga terrorist.
Kaya nga ho, hindi po lahat ng trabaho ng ambassador masarap. Delikado rin ho. Kaya kailangan po dito, commitment, loyalty. Dapat loyal ka. Hindi po yung personal interest ng ambassador ang dinadala. Kundi yung kung ano ba pinapagawa ng kanyang boss, ng president, ng hari. Same thing with us. Ano ba pinapagawa ni Kristo? Hindi po yung ano ba gusto ko sa buhay ko. Kaya yung inawit po natin ngayon, ito po ang plano ko, ito ang dream ko, ito ang pag-asa ko sa buhay. Pero all of these dreams and plans, I lay them down before you. Let your will be done and let your kingdom come. Ito po ang tamang attitude bilang ambassador po ng Panginoon. Hindi po yung plano po natin ang dapat po mangyari. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, the best plan that could ever happen to a Christian life is to let the will of the Lord happen in our lives. Wala na pong iba pa. Kaya kung inulit-ulit po ito, we have so many plans. Yung iba, plano ko, 25 years old mag-asawa na ako or 30 years old mag-asawa na ako. Plano ko, before ako mag-asawa, makabili na ako ng bahay at sasakyan. Marami po tayong plano. Pero, mas maganda po ang plano ng Lord. Ako po, wala po akong plano magpastor. Pero alam ko po, I was 18 years old nung tinatawag po ako ng Panginoon. Takot na takot po ako kasi natatakot po akong habang buhay po akong walang pera. Kasi po, every now and then, mula po nung pagkabata ko hanggang sa pagtanda ko, hindi ko pa narinig na ang pastor ay may pera. Pero ngayon po, paparirinig ko na ako sa inyo, hindi po totoong walang pera, pastor. May pera po ang pastor. Amen. Nasa Lord po, pinapadala po sa inyo. Yun po yung ano. And we live by faith, not by sight po. We live by faith, not by sight po talaga. Kami po umaasa po talaga sa Panginoon. At ngayon po napatunayan, kapag lingkod ka pala ng Panginoon, hindi magkukulang ang Lord. Kasi po ako, hindi po dito, no? Marami po akong pastor na kumisa sumasama po ako sa mga baryo, sa mga ibang barangay, ganun, no? May mga ibang pastor ko na nakakasama ko. Lagi ko naramdaman sa sensing na ng tema. Alam niyo, sabi ko, nung mabigino daw, kaburin ng kanya na ako. Kaya natakot ako, Lord, ako bisang magkasakit. Saka hindi po, that time po na nung ano na po ako, no, 24, 25, may girlfriend na po ako noon. At marami din pakasalan ng asawa ko. Nandito po yung asawa ko. Hindi ho ibibigay ng nanay niya. Bagamat wala na po siyang tatay, hindi siya bibigay ng nanay. Nanumpakan mo ganyan anak ko, Bible. Yung mga ganyan po yung persecution na po ng mga nagbabible school saka nagpapasto. Wala akong ano. Pero ito po ang commitment po namin eh. Whether may sahod o wala, we will preach the gospel. Whether gusto ka ng tao, hindi, we will still preach the gospel. Because ang sabi niyan, our purpose is to please God. How can we please God? We need to preach the gospel. We have this ministry, the ministry of reconciliation. Sabi ko kanina sa 2 Corinthians chapter 5. Yung ministry of reconciliation is to bring the gospel of peace. Na ma-reconcile ang tao sa Diyos. Magkaroon ng kapatawaran ang tao sa Diyos. Paano magkakaroon ng kapatawaran ng tao sa Diyos? Kailangan po nilang lumapit kay Kristo. Sabi po na ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakaparoon sa Ama. In other words, walang makakapasok sa langit maliban, hindi po sila dumaan, dapat dumaan po sila kay Kristo. Lahat po tayo kailangan dumaan kay Kristo. And this is the ministry of reconciliation. Ito po ang ministry ng ambassador to please God. Paano po natin mapiplease ang Lord? Alam niyo po, kung tatanungin niyo po ang Lord, dapat po, halimbawa po, kung meron po tayong pagkakataon na talagang face-to-face habang buhay po tayo, makausap po natin ang Diyos. At marinig po natin talaga yung audible voice niya. Ano po yung isang tanong? Tanong naman ko na gusto nyo itanong sa Lord. Alam niyo ho, kung wala ko kayong alam na itanong, meron po akong importanteng tanong na ang bawat isa po sa atin dapat tanungin natin ang Panginoon. Ito po ang tanong natin. Panginoong Diyos, ano po ang nais nyo sa akin? That is very important question sa buhay po natin. Ano pong nais nyong gawin ko? Ano pong nais nyo sa akin? In other words, Lord, ano ang makakapag-please sa'yo? Ano makakapag-please sa'yo, Lord? Ano ang makakapagbigay ng kasiyahan sa'yo, Panginoon? Hindi mo ba maganda na tanungin po natin ang Creator natin kung ano maganda ang nakakapagpaligaya po sa Kanya? Amen ho ba?
Alam niyo ba, nalulungkot ang Diyos at nagiging maligaya din po siya? Ano ang bagay na nakakalungkot sa kanya? Very obvious, no? Yung pong disobedience, yung kasalanan, nakakalungkot po sa Lord yan. Ang tanong po, ano po yung nakakapagpaligaya po sa Lord? Yes, yung obedience natin nakakapagpaligaya po sa Lord yan. Yung hindi po tayo nagkakasala, nakakapagpaligaya po sa Panginoon yan. Nabibigay po natin ang kasiyahan ng Panginoon. Pero alam niyo, kung tatanungin po natin in other words po, ano ang tibok ng puso ng Diyos? What is the heartbeat of God? What is the heartbeat of God? Ano po ang tinitibok ng puso ng Panginoon? Ang bawat isa po sa atin ngayon, tatanungin ko sa inyo, ano tinitibok ng puso niyo? Iba-iba po. Para dun sa mga single, ang tinutubok ng puso niyo, yung asawa. Ano Lord, mag-asawa na ako. Sa mga kabataan, siguro gusto nila, sana payagan na ako mag-boyfriend o girlfriend. Haliko pa. Sabi ko sa mga anak ko, kaya kayo mag-boyfriend o girlfriend? Nandito sila kasi. Didiinan po ito. Mga babae kasi sila. Kaya kayo mag-boyfriend o girlfriend? Tandaan niyo ito, sabi ko sa kanila. Habang pinapakain ko sila. Tandaan niyo ito. Maganda pong manyan mo na habang kumakain niya. Akala nila hindi ka galit. Yun po yung ano. Alam niyo, mag-boyfriend kayo at mag-girlfriend kung kailan nyo na gusto mag-asawa. Kasi hindi display yan. Hindi pan-display yan. Hindi yan figurine na parang hindi pan-display yung boyfriend-girlfriend. Kung wala ka pang planong mag-asawa, kung naiinggit ka lang, doon pa sweet-sweet na, alam mo sweet yan, sweet ka. No? Hindi ba? Mag-boyfriend-girlfriend lang kayo, wala nang planong mag-asawa. Alam niyo, kaya ako sa atin, kayong mga single o mga, lalo na mga kabataan. Pero nung kayo single, kayo 35 years old na kayo. Nung wala akong plano mag-asawa, magkano na kayo. Magkasal 35 na, lalo na mga oriental na. Pero except for kung meron kayong give up celibacy, no? Kung celibate po kayo, nasa Bible naman yan meron mga taong tinawag na maging single. Sabi po niya, Pastor Paul, mas masaya ang single. Alam niyo ko bakit? Sisingil ko lang, no? Wala kang asawa, single ka, ang problema mo, single lang. Pag nag-asawa ka na, double na kayo. Ang problema mo, double na rin. Yung problema pa ng pamilya niya, dagdag pa yun, hindi lang doble. Doble ang problema. Kaya nga, okay, stuck yan Anyway, no? Sa tibok ng puso, yung iba nga yan, ang tinitibok ng puso. Yung iba tinitibok ng puso nila, bagong sasakyan. Lord, nakatanong ba yung sasakyan, hindi kami lagi masakit. Yung iba tinitibok ng puso nila, bagong bahay. Iba-iba po yung tinitibok ng puso natin. Ang tanong, ano ang tibok ng puso ng Diyos? Soul. Tama po si Pastor Jun. Kaluluwa po ang tibok ng puso ng Panginoon. The mere fact na namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, it is for the lost souls. Nais po ng Diyos, mga kaluluwa. Ilang kaluluwa na po ang nadala ho natin bilang ambassador ni Kristo. Ilang kaluluwa na po ang nakausap po natin na wala pa kay Kristo that they need to accept Jesus for them to be saved. Ang iniiyak po ng Diyos, kaluluwa, anak, maraming napupunta sa impyerno araw-araw. Alam niyo ho, every year more than 50 million people are dying. Around the world, 50 million. Sa 50 million po, ilang pong kaluluwa doon ang nasa langit? Every second po, I think 2 or 3 persons are dying every second. Habang sasalita po kayo, mayroong namamatay. Habang nakikinig po kayo ngayon, nag-iisip po kayo kung sino yung iwiwin nyo para kay Lord, meron pong namamatay. At ang bawat namamatay po, wala po kay Kristo. At ang paghihirap po sa impyerno, hindi po biro. Alam niyo po yung nakarang summer po natin, yung alas 7 pa lang ayaw magbilat sa sobrang init, gabi na, alas 10 na, madaling araw na, sumisingaw pa rin yung, parang butas yung impyerno. No? Yung kung naano po natin, nalalanghap po natin yung sobrang init, wala pa po yun sa impyerno. Sa impyerno po, aircon na po yun yung summer po natin. Aircon na po yun sa impyerno. Ayaw ho natin maghirap yung mga pamilya ho natin sa impyerno. Ayaw natin maghirap yung mga kaibigan natin sa impyerno. Ayaw ho natin maghirap yung mga kapitbahay ho natin. Kahit po yung umaaway sa inyo, huwag niyo pong hayaan na sana meron sa impyerno. Hindi ho maganda ang lugar ng impyerno. And this is the very reason why kahit nagsakripisyo po ang Panginoon, alam niya, mahirapan siya. Pero this is the only way para ho tayo makapunta ng langit. Ginawa pa rin po niya. Ngayon ho, napakadali na lang ho ng atin. Just share the good news. Be the minister of reconciliation.
share the love of Christ para po sila ay magkaroon din ng kaligtasan. This is the work of an ambassador for Christ. Na tayo po ay palaganatin po natin ang salita ng Panginoon bago siya dumating. Na tayo po ay maging forerunner. Alam niyo po yung forerunner? May forerunner, the one who prepares the way of the Lord. Kasi si John the Baptist po, forerunner po siya bago po nag-ministry ang Lord. Siya po ang nag-prepare. Now we are preparing the way of the Lord, His second advent, His second coming. Malapit na po dumating ang Lord. Do you believe na malapit na po dumating ang Lord? 2,000 years ago, sinabi na po ng mga apostle, malapit na dumating ang Lord. How much more today, after 2,000 years, mas malapit na hong dumating ang Lord. And we need to share the gospel. People need the Lord. Meron pong awit na gano'n na people need the Lord. People need the Lord. Naniniwala ko ba kayo na yung kapitbahay po ninyo, kailangan po niya si Kristo? Yung mga kaibigan po ninyo, kailangan niyo po si Kristo. We need to please the Lord. How can we please God? God needs souls. He wants souls. Kailangan po niya. Nais po niya ang mga kaluluwa na wala pa po kay Kristo. So it's very important po na we need to commit our lives to the Lord. No? Kung kinumit mo natin, Lord, magmula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin po, magmula ngayon, Lord, susunod ako sa iyo. I want to share the gospel. Sino po dito ang nais pong share ang gospel? Amen po ba? Huwag lang po tayo masaya na every Sunday, we sit and go home, we sit and go home, we sit and go home. Alam niyo po yung tawag doon, yung sumasamba, umuwi, sumasamba, umuwi, sambawi. Kaya yan ang mga sambawi na sambawi na sambawi. Now this year, na ilang months pa ho, halos nakalahati na ho natin ng 2016. Meron po ho tayo more than 6 months para ho magtrabaho po sa ubasan ng Panginoon. Mag-harvest po ng souls. Noon pa ho, 2,000 years ago, sabi ng ating Panginoon, the harvest is plentiful but the workers are few. Even sinabi po niya, the harvest is already ripe. Hinog na ang mga bunga. Naniniwala ko kayo, hinog na po ang mga... alam niyo ho, every Bible study po natin, every week, dahil po magagaling po yung mga workers, hindi po. Dahil po, hinog na po ang bawat bunga. Hinog na po sila. Huwag po natin pabayaan na ma-override. Tulad po ngayon, marami pong na-override po ngayon. Every second, meron pong namamatay, na-override po sila. Nasasayang po yung mga kaluluwa na nais po ng Panginoon. Now, the next one, an ambassador's goal is to influence. Sabihin niyo po, influence. Influence the territory for His kingdom government. Ito po yung message po natin last week, no? Matthew 5:14-16. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Kaya nga po, ibig sabihin po ng let your light shine, ibig sabihin po, hayaan mo na makita yung mabuting gawa sa inyo. But take note, we are not saved by doing good works. Ang mapagawa ho natin ngayon ng paulit-ulit po sinasabi ito, bunga lamang po ito ng kabutihan ng Diyos sa atin, bunga lamang po ng ating kaligtasan. Hindi pwedeng hindi ka gumawa ng mabuti kapag ikaw ay binago na ng mabuting Diyos. Amen ba? Kaya nga ho, we need to influence others. Hindi po tayo yung na-influensya. Hindi po yung, kung minsan nakakalungkot ang mga Kristiyano po ang na-influensya. Kung ano po ang uso sa secular, nakikiuso din ang mga Kristiyano. Hindi po dapat tayo po ang nagbibigay ng influence. Tayo po yung nagbibigay ng impact sa ibang tao. Hindi po yung kung ano po yung expression ngayon sa labas, ganoon din ang expression po natin. Kung paano sila magdamit, ganoon din po tayo. Hindi po pwede yun eh. Bagamat may mga magandang damit po sa secular, pero hindi po lahat. Kaya nga po noon, lalo na po nung na uso nung 90s po yung mga babae po naka-spaghetti. Kanya po yung spaghetti. Ngayon po, hindi na spaghetti, pansit nga mo. Pansit nga mo po yung naging spaghetti po sa church, no? Sabi po ng Romans 12, do not conform any longer to the pattern of this world. That is the pattern of the world. But be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mabago yung isip natin, ay Kristiyano na pala ako. Ay, anak na pala ako ng Diyos. Kailangan maging liwanag ako. I should influence my community. I should influence my friends. I should influence my family towards God, towards holiness, towards righteousness.
Dapat maging influence, hindi ho tayo yung nagpapa-influence, hindi ho tayo yung nagpapauto. Kung ano po yung gusto nilang gawin, halimbawa ko ngayon, yung iba, uso na yung live-in, pati Kristiyano nakikiuso. Uso po yung lalaki sa lalaki, sa ano po, no? Hindi ko po alam kung, hindi ko na nasubaybayin yung balita, pero I think na-approve na ho yung, kung yung CR, ay yung ba't kayong American, yung CR ng lalaki, babae meron niya, what you feel, na kung feel mo na yung gender mo ganun, pasok ka na lang. Ito ho yung ano, alam nyo, nasa 0.3% lang po yung sa buong mundo. 0.3% lang daw yung mga LGBT. Pero mas binibigyan ng halaga doon sa talagang lalaki at babae. Which is talagang perverted na ho ngayon ang mga kaisipan na gusto nyo po ba yun? Yung CR natin, unisex na. Wala, pili ka na lang kung sa wala nang private. Kasi daw ho, discrimination daw ho yun. Sabi ko, dapat si Obama huwag niyang ipagbawal yung office niya na ilan lang yung pumapasok. Dapat lahat pumasok. Di ho ba? Parang ganun sinasabi ho niya. Dapat huwag ipagbawal sa White House na ito lang ang pumapasok, mga official lang. Hindi, discrimination din yun. Kung official ka, hindi ka ano. Yun po para sinasabi, how much more po dun sa mga private lives? Dapat. Ito po ang mundo ho ngayon. Ngayon ho, ang mga LGBT sa Pilipinas, gusto rin nila ganyan dito. Gumawa ng, alam ho, kailangan mo natin ipag-pray ito. Kasi ho, ito naman po sinasabi ng Lord bago siya dumating, ang mundo ay parang Sodom at Gomorrah. Ano ba ang Sodom at Gomorrah? Sodom at Gomorrah ay tirahan po ng mga homosexual. Na nakikipag-sex sa lalaki, nakikipag-sex sa babae. Kaya nga dumating yung mga angels, pati mga angels, gusto nilang tirahin. Kaya nga, sa sobrang sama, sabi po ni Lot, huwag itong mga bisita ko, kung gusto nyo itong mga anak ko, dalaga pa kanya. Ganun po kasama. Ang lugar ho doon, pati nakikipag-compromise na si Lot para lang huwag bastusin yung mga bisita niya mga anghel. Ganun. And this is happening now in our world. Na parang Sodom at Gomorrah ho tayo. Sabi ko doon sa kausap kong nurse na ano din, homo sa dialysis. Alam niyo ako, yung pagkaka-create sa tao, hindi yan nagkamali ang Diyos. Yung meron kang organ na panlalaki, organ na pababae, yung mga vital parts ng katawan mo ay hindi nagkamali ang Diyos diyan. Ang mali, yung isip natin. Na iniisip natin, babae tayo. Na lalaki naman ang katawan mo. Kaya nga, anong sabi doon sa Romans 12:2? Be transformed by the renewing of your mind. Mabago kaisipan mo kasi ang diablo po, lagi tinatarget niya, kaisipan po natin. Alam mo ganito, hindi ka naman talaga lalaki, babae ka. Ano ka ang diablo? You are being deceived. Alam mo ganito, kahit magkasala ka, okay lang, pupunta ka pa rin sa langit. You are being deceived. Alam mo ganito, kahit hindi mo gawin yan, okay lang, matutuwa pa rin ng Diyos sa'yo. You are being deceived. Marami nga, okay lang na mag-duty kayo. Uso naman lahat ngayon. Lahat ba yan? Pupunta sa impyerno? Ganyan ba yung... Hindi pa dadala ng Diyos lahat sa impyerno yan? Wala na papasok sa langit. You are being deceived. It's a mindset. Noon pa man, ang isip na po ang inatake po ng Diablo. Ang isip na ni Eva, ang isip na ni Adan, inatake na po. Magpahanggang ngayon, inatake po ang kaisipan mo natin. Kaya nga bilang mga ambassador, hindi po sinasabi hindi po natin mahal ang mga LGBT, mahal po natin sila, mahal din po sila. In fact, libre po silang, they're free to attend our services. Pero hindi po natin pinapayagan yung mga kasalanan na okay lang, na magkasama po yung lalaki po. Hindi po, basahin niyo po ang Romans chapter 1, no? Napakaliwanag po dyan yan. Maging yung sa Exodus, Deuteronomy, maging sa Corinthians, maliwanag po ang pinagbabawal na abominable. Ngayon po, ang love, ang definition po ng love ngayon, yung babae-lalaki, babae-babae, nagmamahalan, lalaki-lalaki, nagmamahalan, nagsasama, they call it love. Pero sa Bible, God calls it abomination. Karumalduman. Ang tawag po ng Diyos. Inaano ho nila, mas marunong pa ho ba tayo sa Diyos na lumikha po ng mga trillions and trillions of stars? Na lumikha po ng langit at luma, mas marunong pa ho ba tayo sa Diyos? We need to depend on God's Word. Lalo na ho tayo mga Kristyano, dumipende ho tayo sa salita ng Diyos, wag po sa karunungan ng tao. Amen ho ba? Kasi ho maliligaw ho tayo pag hindi ho tayo. Yung pong yung po sinasabi natin, let our light shine, mapupundi ho tayo. Para ho patuloy ho tayo magliwanag, we need the Word of God.
Siya nga ho pala, bago ako magtapos, na meron pa akong ilang points. Ang ambassador po ng Pilipinas, ng Amerika, kasi ng mga ambassador ng iba't ibang bansa, ano po sila? Well-versed po sila, marunong po sila sa Constitution. Bakit? Kailangan alam po nila karapatan nila, alam ng karapatan ng tao, alam ng limitasyon. Tayo po, anong Constitution po natin na dapat malaman po natin? The Bible. It's our Constitution as Christian na dapat mabasa na po natin yan what is our rights, our policy, our bylaws. Ano ba ang dapat po natin gawin? Ano ba yung mga limitations po natin? Hindi po kung free na po tayo, walang limitations. In every freedom, there are limitations. In every freedom, there are limitations. Even in heaven, bagamat free po sila sa heaven, there are limitations. Kaya nga ako sinipa ako si Lucifer, saka yung two-third aluman. Hindi lahat pwede mong gawin. There are limitations in every democracy, in every freedom. Now, the next one, an ambassador never becomes a citizen of the country. Para kung hindi ka na-influensya, hindi ka nagiging ganung ugali, no? To which he is assigned. In Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. Ito po, maliwanag po ito. Hindi ho tayo earth citizen ho tayo, hindi ho. We have this heavenly citizen na binigay po ng Panginoon. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ephesians 2:19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of this household. Dati po foreign po tayo sa langit. Ngayon ho, kahit hindi po tayo nakatira sa langit, hindi na po tayo foreigner doon, taga-langit po tayo. Hindi po tayo taga-mundo. Hindi ba tayo Filipino citizen? We are Filipino citizen. In fact, tayo po ay ambassador of heaven to the Philippines. Tayo pong gagamitin ng Diyos ang Pilipinas. Kaya nga we have the important role to pray for the Philippines, to pray for our President, to pray for our Vice President, to pray for our senators at lahat po ng mga government officials. This is our duties and responsibilities as Christians to pray for our leaders, to pray for our pastors, no? Sa lahat po ng, hindi lamang po pastor dito, lahat po ng mga pastor sa lahat ng churches, we need to pray. Kaya ito po ang layunin ng Diyos. At bakit hindi po nagiging citizen po ang isang ambassador? Halimbawa po, our ambassador of the Philippines to the United States, hindi po siya nagiging American citizen. Kasi po, hindi po siya pwede maging citizen doon. Kaya kapag naging citizen na po siya doon, ibig sabihin hindi po siya nagtrabaho para maging ambassador. Tayo rin po, never become a citizen of this world. Do not love this world or anything of this world, ang sabi po ni John. Because anything in this world, the Father hates. And if you love this world, the Father will hate you. Ang sabi po sa 1 John, no, sa book po ni John, kapag mahal daw natin ang mundong ito, ibig sabihin po ng mahal ng mundong ito, hindi ba dapat mahalin ang mga tao? Dapat ho, ang ibig sabihin po, huwag po yung ang priority po natin ang mundo, hindi po priority po natin ang Diyos po dapat. Dahil ito po ang ano po natin, ito po ang trabaho natin bilang mga ambassador po. You are not a citizen of this world. We are citizens of heaven. Ito po ang maganda, no? Sa ibang bansa, para maging citizen ka, halimbawa po sa Amerika. Bilang years yan, para maging citizen ka kalitin ng guy? 5? At 3 to 5 years ng guy. So, pero, alam niyo ho, sa langit ko para maging citizen ka, pagkatanggap mo kay Kristo, automatic citizen ka. Mas madali pong maging citizen sa langit, sabi ko nga sa inyo, mas madali pong pumunta sa langit kaysa sa Amerika. Mas madali yun. O kailangan may visa pa, dapat natin ka-pera sa langit ko. Kahit alangang pera, bisa na pumunta langit siya. Para ba yung mas malagwa? Mas madali pong pumunta ng langit kaysa sa ibang bansa. The next one is, an ambassador is totally protected by his government. The key word here is protection. Ang mga protected ho sila. Meron pong isang pelikula, yung po, alam niyo po yung pelikula Taken by Leon, basta kilala yung alien, no? Siya po ay, dati po siya parang NBI, gano'n po siya. Doon po sa dahil na po yung asawa niya, yung nanay po ng sabi po ni Liam doon sa anak niya, pumunta ka sa embassy, doon ka lang pwedeng maprotektahan. Alam niyo po ang embassy, protektado po siya. Lalo na po ng embassy ng Amerika, talagang lagi po may mga militar. Kapag nandun ka na, hindi ka na pwedeng pakialaman. No? Kaya mga
diplomat po, hindi mo natin basta pwedeng pakialaman. Kahit nandito po sila sa Pilipinas, mga diplomat, hindi po sila pwedeng basta pakialaman. Lahat po na nakapalibot sa kanila. Yung iba ho, may mga bodyguard po sila nakasibilyan, hindi po natin nakikilala. Kaya ganyan ho ka-protected po yung mga ano. Now, tayo po ay ambassador of heaven. Do you know na meron po mga angels na nakasign po sa atin? May mga angels po, sabi ko dito sa Psalms 91:11-12, "For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Now, naghihintay na, sabi dyan, He will command. Naghihintay po ng commandment. Kanino po? Mula po sa Lord. Si Lord po kanino po naghihintay? Sa atin. Naghihintay po ang Lord na mag-pray po tayo. Ang mga angels, marami po mga angel po sa langit. Alalang gagawan, boring na po sila sa kakahintay po sa atin. Hindi po nakakaboring sa langit. Naboboring po sila sa maraming Kristyano na hindi nagpe-pray. Kasi ang mga angel po, sila po ang nagdadala po ng blessing po natin. Sila po ang mga messenger. Yung kung pinagpe-pray nyo ng bahay, buhat-buhat na po ng angel. Kaya lang, baka mag-pray kung minsan. Kaya yung mga angels po, walang ginagawa po sa langit, naghihintay po sa atin. Kaya nga, He will command. Paano magkukuman ng Lord? Wala po tayong rin-request. Present your request to God. Di ba, Lord, hindi ko kailangan ng isang angel. Kailangan ko ng maraming angels ngayon dahil pupunta kami sa ganito. Lord, yung mga pamilya ko, magpadala ka ng maraming angels para bantayan sila. Ang dami na hong testimony na they were saved dahil hindi ko nila ma-explain, but they do believe may mga angel. Ibawa yung sasakyan dapat mabubunggo, bigla nila hong lumipat sa ano. Pero kung angel sinent ang Lord, He will command His angels concerning. Sabi mo dyan, iingatan kayo sa mga aksidente. And we need to pray every day. Alam niyo po yung bagong verse, before the verse 11, verse 9, sabi mo doon, if you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my dwelling, sabi, then no harm will befall near your tent. No disaster will come near your house. Ang sabi mo doon, for He will command. Walang papasok na salot sa inyong bahay, walang papasok na trahedya sa inyong bahay dahil uutusan niya yung mga angel niya, sabi po ng Panginoon. Ang verse 1 po yan, He who dwells in the secret of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. He who dwells in the secret place, ang sabi doon. Alam niyo po yung ibig sabihin nun, ang sino man nananalangin. Our secret place is our prayer room, our prayer closet. Ito po yung He who dwells in the secret of the Most High. Yan po ang verse 1 ng Psalms 91. Will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my God, in whom I trust. Napakaganda po ng Psalms 91. Na kung titignan niyo po, pagdating po sa verse 11 and 12, He will command His angels. Kung lagi kang nagpe-pray, lagi kang nagre-request sa Lord, lagi mong kausap ang Lord, He will command His angels concerning you. Kung yung pong mga ambassador po ng mga bansa, protected po sila, lalo na po ang mga ambassador ni Kristo. You need not to worry, protected po kayo. Lastly, ito po kailangan malaman po natin as an ambassador for Christ. Gusto niyo ba maging ambassador pa mo? Amen? Ayaw nyo maging ambassador, mabayad pala? No? Sa ayaw nyo sa Kristo, ambassador po kayo ni Kristo. Whether you agree with me or not, dahil sinasabi ko naman po yan sa Bible, you better agree. Dahil hindi po yan sa akin, you better agree that you are an ambassador for Christ, an ambassador of Christ. Sa Philippians, dito po, an ambassador has access. Sabihin niyo po, access. Has an access to all his nations well to fulfill his purpose. Ibig sabihin po, kung alam niyo po ang budget last 2015 para po sa mga ambassador, 13 billion. 13 billion. Budget po for only 1 year. Ewan ko po kung magkano budget ngayon for the ambassadors ngayon kung ano. Malaki po ang budget po nila. Sa atin po, sa langit, magkano po ang budget ng mga ambassador? Unlimited. Unlimited. Yes, for as long that we fulfill our purpose. Sabi mo dyan, to fulfill His purpose. May mga purpose po tayo. This is the reason why bakit hindi basta tumutugon ang Lord sa mga request po natin. Kung hindi po purposeful ang inyong hinihingi, wala pong purpose ang hinihingi nyo, wala para lang sa kapritsyo po natin, hindi po tutugunan ng Panginoon yan. Dapat po, bawat hinihingi po natin merong purpose. Ot mayan kang bayo sa akin, ot ka BMW mo pa, ito 30 gagawa nyo na lang crosswind.
Wala ng BMW, wala ng Mercedes, walang luxury car. Sabi, mga Avanza lang at saka Crosswind lang. Yung mababang klase pa. No, yun po yung, yung importante mo sa akin, na dapat kaya na. Importante lang kumaandar, hindi naman importante yung pangalan. Pero sa atin po, ang budget po ng Panginoon sa atin, unlimited. Ang sabi po sa Philippians 4:19, the same God who takes care of me will supply all your needs. Sabi niyo po all. All your needs. Sabi, from His glorious riches. Hindi po sa budget ng Pilipinas, sa budget po ng langit. At pag nag-budget po ang Lord sa langit po, hindi na po niya kailangan mag-compute. Lagay mo dyan, ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng budget dyan, unlimited. Dahil si Lord po hindi po nauubusan. Nakarinig na po ba kayo na nasa recession ang langit? Merong nag-pray sa pinapasabi ng Panginoon, sabi ng pastor, huwag muna kayong hihingi, nahihirapan sila sa langit. Wala akong gano'n sa langit na merong recession sa langit. So sabi mo dyan, which have been given to us in Christ Jesus. Pinadaan na po kay Kristo. Whenever we call upon the name of Christ, yung pong budget na hinihingi natin. Kaya ito po yung hindi ho natin alam. Bilang ambassador, kailangan po bilang pong ambassador, alam po natin yung, hindi lamang po yung duties natin na responsibility, alam din po natin yung mga privilege na binibigay po sa atin ng Lord. Hindi man po ito karapatan, actually privilege yung ito. These are privileges na hindi ho tayo magkukulang kung alam po natin tumawag sa Lord. Hindi ho tayo magkukulang kung alam po natin na tayo, ito pala yung ambassador ni Christ. Kung yung mga ambassador ng mga bansa, hindi sila nagkukulang. Lalong-lalo na ang ambassador ng Kingdom of Heaven. Tinatanggap niyo mo ba na kayo po yung ambassador of Kingdom of Heaven? Amen. Marami po tayong pangangailangan ngayon. Ang isang ambassador po, hindi po niya problema yung pag-aaral ng kanilang anak. Nag-aaral po sila sa mga pinakamahal na university. Ngayon po namang problema kayo sa pag-tuition fee mo. Tawag po kayo sa presidente, tawag po kayo sa hari na nag-appoint po sa inyo bilang ambassador. Lord, ambassador mo po. Kung kailangan, nung rin yung ambassador ng Pilipinas, magkasakit na, pero ako kailangan magkasakit. We don't need to be rich kasi rich na ho tayo. Amen? Huwag na ho kayo mag-pray, Lord, gusto kong yumaman. Mayaman na ho kayo kay Kristo. Katulad ho namin mga pastor, mayaman na ho kami. Hindi lang namin hawak. Maganda na po yun. Kasi kung hawak namin po, lagi yung kami akagit kayong mall. Ayan na kaya mag-ministry. Mas maganda po yung hindi mo hawak. You are depending on God. No? Nagre-rely ka sa Panginoon. Sino po ngayon ang may mga pangangailangan po ba kayo? Taas niyo po yung kamay niyo na kayo may pangangailangan. Amen. Ilan lang po yung may pangangailangan. Salamat na lang. Marakal po yung mga kailangan, lapitan niyo doon. Hindi po. Ang Lord po ang lapitan mo natin. Alam po kung bawat sa po sa atin may pangangailangan. As an ambassador of Christ and ambassador for Christ, hindi ho plano ng Diyos na tayo po ay magkulang. Kaya nga po siya yung pastor ho natin, Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Maganda ho siya sa Tagalog. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Sa ibang salin po, hindi ako mangangailangan. Bakit po tayo mangangailangan pa kung si Kristo ang lahat sa atin? Naniniwala po kayo si Kristo ang lahat sa atin? Amen. Ang kailangan lamang po, kung wala pa hindi pa kayo naging seryoso sa relasyon sa Panginoon, be serious about this. You are an ambassador for Christ, an ambassador of Christ. And be an ambassador na meron pong dignidad, meron pong honor na binigay po ang Lord. We may lose po yung honor po natin sa sarili po natin, pero yung honor na ibibigay po sa atin ng Lord, kailangan po hindi po mawawala yan. Dahil ang honor po yan ay patuloy pong nanggagaling po sa Diyos. Kung nagkukulang po tayo, bilang ambassador, Lord, bilang ambassador po, kailangan din to fulfill our purpose. Bagamat sa personal na buhay mo natin, kasi halimbawa namumroblema ka sa pamilya, Lord, paano kung gagawin yung ibang kung itong problema ko, Lord, ayaw kong mamroblema. Ito po yung sinabi ko sa Lord, Lord, yes, nagdadialysis ako, Lord, pamilya ako, susunod ako sa Lord, pero huwag mong pabayaan ang pamilya ko. Yung ulo, lumalawanin kay Paburet, ngayon yun ako, pangatagol ka. No? Hindi mo sila pinapabayaan ng Panginoon. Hindi po kami pinapabayaan ng Panginoon. Kapag nag-commit ka sa Lord, ang mga pamilya mo hindi papabayaan ng Lord. Amen? Kaya nga po, make it a point today, mag-commit po tayo sa Lord. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Pawitin po natin yung nagpupo-oras na, pero yung inawit po natin kanina, hindi po kami nag-usap ng worship team, pero sa puso ko, sana paawit nila yung Lord I offer. Nakalimutan ko pong i-testify.
natin kumikilos po yun sa bawat sa po sa atin. Hindi po aksidente, ito po yung inawit po natin ngayon. God wants us to offer our lives. Sabi po sa Romans 12:1, therefore offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. And do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what the Lord's will is. Hallelujah. Sige po, awitin po natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Tayo po lahat, all that I am. All that I am. All that I have. I lay them down before you, oh Lord. All of my and all my pain, the joy and the pain, I'm making them yours. Fixing wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life, everything I use it for your glory, Lord. Yes, hallelujah. Lord, I offer my days, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess are His life, believing, and that's what we give to you, Lord. Use it for your glory. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Father, we offer you our lives, Lord. Panginoon, patuloy po namin ibinibigay ang aming buhay. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa aming buhay, Lord, hindi po yung kalooban po namin. Dahil alam po namin, Panginoon, ang pinakamabuting pwedeng mangyari sa aming buhay ay iyong kalooban mo, Panginoon. Let your will be done and let your kingdom come, Lord, sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kami gamitin, Lord, sa bawat araw, sa bawat buhay na pinapahirap niyo po sa amin, Panginoon. Alam po namin, Lord, kung bakit kami pa humihinga ngayon, kung bakit sa bawat umaga ay nakakatayo kami, Panginoon, dahil meron kang plano, dahil po yan sa biyaya mo kung bakit kami meron kami kalakasan. Lord, gamitin mo po ang aming lakas upang papalaganan po namin ang Ebanghelyo, upang marami pa kaming kaluluwa na maabot sa iyo, Panginoon. Lord, maging ilaw po kami, Panginoon, sa sanlibutan na madilim, Panginoon. We may be the only living Bible, Lord, that people could ever read, O God. Salamat po, Panginoon. Use us for your glory. Use us for your glory. Lord, tulungan mo po bawat isa. Alam po namin, Lord, marami kami privileges, Lord. Alam po namin na hindi kami magkukulang bilang mga anak mo, bilang mga sugo mo, bilang mga ambassadors mo, Panginoon. Alam po namin na hindi kami magkukulang, Panginoon. We have access
inyong bantayan, Panginoon. We thank you, Lord. Thank you for your protection. Thank you for your promise that you will never leave us nor forsake us. Maraming salamat po, Panginoon. Bagamat, Lord, marami kaming kakulangan, marami kaming mga kasalanan, Panginoon. Pinili niyo pa rin kami, Panginoon, upang kami gamitin mo, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, for your glory, for your kingdom, O God. Let your kingdom come, let your will be done, O Lord. Salamat po, Panginoon. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. Lord, salamat po, Panginoon. We bring you back all glory, honor, and praise. In Jesus' name, ang lahat ay sumigaw ng Amen! Hallelujah. God bless you all. Dapat sa kanyang mga anak ay tunay na tapat. Lumingon man sa likod, sa gilid man o sa harap. Mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo at Buhay mo ng lahat, di maikakailang. Tayo ay pinagpala, Kaya lahat ng nabago, sabay-sabay tara na na sumigaw.